But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nilang maggulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano na wala naman silang pruweba o ebidensya. So I would like to, with respect to the committees, I would refrain from saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can say is that they have 9 construction firms that we have seen now in the news, the 9 calling card companies of the spouses Diskaya, where they have used dummies, where they have become huge contractors, and all of these 9 companies are based in Pasig. Practically all of these companies have tax deficiencies, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU, marami po silang violations. Recently, they have been, Mr. Diskaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So, medyo notorious po ito. Nagsimula sila sa LGU. And again, with regard to the question of the chair, kahit nung mayor na ako, naungontrata pa rin sila sa LGU. Kasi pinapatupad po namin sa Pasig ay strict adherence to the law, which is open and public bidding. So pag nagko-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan. May mga project po sila sa city government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project, pero meron po silang projects with the city, and we have observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Yung napag-uusapan po ngayon na 31 billion pesos of flood control projects, katunayan, flood control projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang total contracts po nila sa ating pamahalaan, Mr. Chair. Siguro as a final question before proceeding, Mayor Vico Sotto, you mentioned in your Facebook statement that you had seen many inconsistencies, no, in the testimony of the Diskayas, no. So maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Thank you, Mr. Chair. Marami nga po tayo na obserbahan na you use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ay ito po talaga yung nakikita natin, ano. Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito. Kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Inasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinumpute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying.
Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila, ano, pero pag tiningnan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, edi 2 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt, pinagyabang po nila yung lifestyle nila na sobrang sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am Cesara, 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa sa office nila, 100 million na kaagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach almost 1 billion, if not more than 1 billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3% profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang isda ay nahuhuli sa sarili nilang bibig. Buti na lang po. Ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila maggulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon totoo. Pero hindi tayo they have to present evidence, of course, and I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying without batting an eyelash. So we have to be very careful in how we proceed. Thank you, Mr. Chair. But kung ano yung sabi ko kanina, yun lang naman talaga, kailangan maging maingat tayo dun sa mga naririnig natin. Hindi lang mula kay Mr. and Mrs. Diskaya, kundi sa lahat. Let's take everything with a grain of salt. Ibig sabihin, pag may narinig tayo, wag hook, line, and sinker. Bakit? May ulterior motive sila eh. Yung sa Diskaya, malinaw, umaanggulo sila para maging state witness. Papansinin po ninyo, ganito na lang po para malinaw na malinaw. Number one, they have hundreds, if not thousands, of government contracts. Pero matatandaan, sinabi nila sa Senado, wala silang magawa. Kailangan nilang magbigay ng SOP. Pero, ang pinangalanan lang nila, nasa 26 people. So, paano nila, kung totoo yung sinasabi nila, ano nangyari dun sa hundreds or thousands of other projects? Bakit 26 lang yung nasa listahan? Ang tanong, paano nila napili? Kung sino yung nasa listahan na yun? Sino yung papangalanan nila? Obviously, there is a lie somewhere. Again, para malinaw na malinaw, sana hindi ako makuha out of context. Wala tayong inaano dito, kundi gusto natin malaman ng katotohanan. We know there are senators that are guilty. We know there are congressmen that are guilty. We know there are contractors that are guilty. We know there are DPWH officials that are guilty. Everyone in this building knows that. Whether we admit it or not, we know that. Pero, itong listahan ni Diskaya, itong mga statement, hindi lang yung listahan, buong statement nila, malinaw na sinungalingan. I'll state it again para hindi ako ma-out of context, para malinaw po. Tingnan natin na maigi. They have hundreds, if not thousands, of government contracts in practically all districts in the Philippines. Number two, pinangalanan nila, iilan lang. Pero sinasabi nila na wala silang magawa, kailangan nila magbigay ng SOP. Ang dami palang hindi nila binibigyan. Ba't hindi na lang sila dun mag-project? Ibig sabihin, walang pumilit sa kanila. Or it could be that lahat pala binibigyan nila. Posible din yun. Hindi natin alam. Wala kumbaga nag-iimbento lang sila. Nag-iimbento. Kita niyo naman kanina, humingi ng executive session kasi may sasabihin pa daw. Magbibigay pa daw ng pangalan.
nung sinabi ni sinong congressman ba yun? Congressman Laila, ay hindi, walang executive session. Biglang sinabi niya, ay hindi ko lang pala alam kung ano ibig sabihin ng executive session. So malinaw na malinaw eh. Hindi ba kayo papayag na maging siya, state witness? Or gagawa ba kayo ng mga paraan? That's for the Department of Justice to say. Pero sa akin, malinaw na malinaw. Sana sa lahat sa atin, malinaw na malinaw. Yun yung anggulo nila. Yun yung anggulo nila. So, ang balak nila ngayon, guluhin na tayo, lituhin tayo para hindi natin alam yung facts. Hindi maging malinaw yung ebidensya. Pag hook, line, and sinker, tinanggap natin ng lahat ng sinasabi nila. Ang mangyayari dito, after a few months, wala na lahat to. Maniwala kayo sa akin. Yan ang gusto nilang mangyari. Huwag sana tayo pumayag. Mayor, ano masasabi niyo sinabi? That's what I mean when I say ginugulo lang nila tayo, nililito lang nila tayo. Kailangan maglabasan tayo ng ebidensya dito. So kung sino man na may mga ebidensya, ilabas nyo na. Kung may nalalaman kayo, ilabas nyo na. Mayor, you want to comment on kay Roman Romulo? Oh, yes, sorry. Again, that's what I said about the yung sinabi ko tungkol sa buong sworn statement nila. Yun na lang muna yung comment natin tungkol doon. Pero yung sinasabi ko kasi kanina ni Congressman Romulo, obviously kalaban siya ng mga Diskaya, so tinitira siya. Would you wish to also say something? Hindi na po ako magsalita doon kasi siyempre kaibigan ko yun. So sasabihin, kahit ano naman sabihin ko, mamamisquote lang eh. Pero tingnan natin yung buong statement kahapon sa Senado, dito, ng Diskaya at ng iba pang mga nagsasalita. Huwag tayong pumayag na lilituhin lang tayo. Huwag tayong pumayag na guguluhin lang tayo. Again, if we take what they are saying, hook, line, and sinker, without questioning it, in a few months, wala na to lahat. Ano yung political agenda to, lalo yung future plans, for example, ni Congressman Romulo sa 2028? Well, I can't speak about anyone's hidden intentions. I can only speak about the facts. And the facts clearly show that they are lying. Naniniwala kayo na meron pang ibang mga ikinupublishang mga tao na binayaran din, tumanggap din, pero hindi niya na sinasabi? Well, just apply the logic. Siguro sa listahan na yun, may totoo, may hindi totoo. Hindi ko na alam. And again, yun nga yung point nun eh. Para lituhin tayo eh. Yun yung point nun. So again, huwag tayo pumayag. Ilang percentage na? Hindi ko na alam. Pero gaya ng sabi ko kanina, they have hundreds, they have probably thousands of projects in the last, sabi nila matagal na sila, di ba? 23 years na daw sila. So yun lang po muna. Maraming salamat po sa inyo. Sana po maging maingat po ang bawat isa sa atin sa lahat ng impormasyon na lumalabas. Halo-halo na yan. May katotohanan, may kasinungalingan. At kaya alam ko talaga na yan yung anggulo nila. As lately as Thursday morning, meron pong nag-text sa akin na common friend na nakikipag-set si Mr. Diskaya ng meeting sa akin. Siyempre, hindi ko papatulan yung gano'n. Ba't ako makikipag-usap sa kanya ngayon pa? Di ba? Bakit? Pero malinaw na yun nga talaga yung anggulo, yun ang plano. So, there may be more to this than meets the eye. Confirm po ba na from Diskaya talaga yung confirm na sa Diskaya galing? Well, yung common friend namin, wala naman dahilan para magsinungaling. Kaya nga niya dun pinaabot yung invitation para makipag-meeting. Pwede niyo siyang tanungin kung totoo na galing sa kanya yun. Bakit kayo ma-meet nila? Hindi ko alam exactly kasi hindi naman natuloy yung meeting, pero may nabanggit doon na state witness. So siguro iniisip niya baka makatulong ako sa kanya. Pero sa akin hindi. Dapat ilabas natin kung anong katotohanan. So pasensya na po. Medyo na-delay na ako. Opo. Maraming salamat. Thank you. So, ayan po, napanood nyo naman po yung sinabi ni Mayor Vico Sotto nitong mga nakaraang panahon sa hearing po ng Kongreso na mag-ingat po sa mga tao na lalabas para po linlangin itong investigasyon patungkol po sa ibinunyag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na korupsyon
patungkol po sa ating gobyerno. So lumabas na po itong si Zaldico at isa po siya sa mga nanlilibang, nanlilito at nanggugulo sa investigasyon na ito. Maliwanag na maliwanag po ang ginagawa nitong si Zaldico. At yan na nga ang sinasabi ni Vico Sotto na mga taong dapat tayong maging mapagmatsyag. Alam niyo po, talagang kailangan na po yung gawin ng mga DDS na gamitin etong si Zaldico. Actually, baka nga etong si Zaldico ay talagang tanim ng mga DDS sa Kongreso. Parang nakikita ko dito talagang sinadya o talagang pinwersa nila na maging appropriations chair etong si Zaldico para makakurakot. At kapag nakakurakot, walang ibang ituturo kung hindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So nakita naman natin in the past na mayroon pong pagkakaisa etong si Zaldico at etong si Sara Duterte. Ang kanilang mga partido ay nag-alyansa. At dun pa lang po sa pagkakaalyansa ng dalawang ito, malabo na eh. Diba? Magkaalyansa si Zaldico saka si Sara Duterte. Ngayon, paano mangyayari na ang isang Pangulong Bongbong Marcos na alam naman natin na hindi po good kaya Sara Duterte, hindi sila goods, hindi sila magkasundo. At tapos iutusan pa ni Zaldico na mag-insert ng 100 billion pesos para po sa proyekto ng Office of the President daw po. Alam nyo, itong mga pahayag na ito ni Zaldico, alam naman natin, ito po ay galawang Duterte. Ito po ay galawang Digong. Yung mga ganito pong pagpapakita ng mga ebidensyang ampaw, maleta, mali pa ang mga date. Ang sabi ni Zaldico, 100 billion ang pinapa-insert ni PBBM sa 2025 budget. Pero yung mga maleta na kanilang pinakitang ebidensya, 2024 ang mga date. Ano yun? Nauna pang ibigay ang komisyon ni PBBM doon sa pinapadagdag niya na 100 billion sa GAA o doon sa BICAM. 100 billion, nauna pang ibigay yung mga maleta na may lamang pera kahit hindi pa nakukuha yung proyekto. Ano yung advance? O nag-time travel itong si Zaldico? Alam niyo po, yung mga ganitong pagkakamali ang nagbubunyag sa kung gaano kaampaw, kung gaano napakalaking katarantaduhan lamang ang mga ibinibintang nitong si Zaldico. At nakita na po natin ang mga sinabi ni Vico Sotto na may lalabas po ng mga tao para po guluhin ang investigasyon sa korupsyon. Nagkatotoo na po. So salamat kay Vico Sotto. Naalala ko tong video na ito, naalala ko tong sinabi niya na ito, kaya po aking shinare sa inyo. At sana po ito'y maging gabay sa ating mga kababayan. Hindi lang ngayon. Sa mga darating na panahon, maaaring kapag dating ng 2028, iba na ang presidente. 2034, iba na ang presidente. 2040, iba na ang presidente. Lagi nating aalalahanin ang sinabi ng isang Vico Sotto na meron pong mga taong lalabas para guluhin ang investigasyon, lalo na kapag po ang issue ay korupsyon. At ang gusto po nila, magmalinis sila kahit po sila ang mga talagang may kasalanan at sila po ang nagnanakaw sa kaban ng bayan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo Chup Chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.